Rise again from ashes, from the good we failed to do. Ang Ash Wednesday ay isa sa mga sikat at mahalagang banal na araw sa liturhiya ng Simbahang Katolika. At bakit? Kasi it marks the beginning of the season of Lent. Ang pinagmula ng Ash Wednesday ay hindi klaro. Ngunit ang tradisyong ito ay pinaniniwalaan na nagsimula sa mga Roman Catholics noong 6th century. Si Pope Gregory the Great ang sinasabing nagpasimula sa paglalagay ng abo sa noo na ang hugis ay krus. Tradisyon ng simbahan na ang palm leaves na ginamit sa Palm Sunday noong nakaraang taon ay sinusunog upang maging abo. Ang kahalagahan ng Ash Wednesday ay hindi lang dahil it begins our Lenten journey, but also because it reminds us of our mortality and the need to repent and reconcile with God. Habang pinapahid ng pari ang abo sa ating noo, either of the two ang maaari niyang sasabihin. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Alalahanin mong alikabok ka, at sa alikabok ka babalik. O, repent and believe in the gospel. Magsisi at maniwala sa ebanghelyo. Ang paglagay ng abo sa noo ay ginagawa sa loob ng misa after the homily. Ito ay binabasbasa ng pari ng holy water bago ipahid sa noo ng mga mananampalataya. Simulan natin ang paghahanda para sa Easter by going to confession and doing the 3 pillars of Lent: prayer, fasting, and almsgiving. Ang fasting o pag-aayuno ay obligado 2 beses sa isang taon lamang, Ash Wednesday at Good Friday. Ang mga nasagulang 18 to 59 ay nasasakop sa fasting, habang ang mga may edad 14 at pataas ay kailangan mag-abstain o iwasan ang pagkain ng karne. Bilang paggalang sa kataimtiman ng banal na araw, let us live simply, practice self-control or restraint, have discipline, and be considerate of others. Kaya, isipin natin na ang tunay na layunin dito ay maituon ang ating atensyon palayo sa mga bagay na makamundo at imbuhos ang ating pansin sa pagtuklas sa kalooban ng Diyos. God invites us to return to Him with a clean heart and a steadfast spirit. Kilala tayo ng Diyos na imperfect people, subalit minahal niya tayo at pinapatawad sa kabila ng lahat. Kagaya ng sinabi ni Father George nung nakaraang Ash Wednesday, yes, we are sinners. We are fragile. We are vulnerable with our brokenness. And yet, we are loved because we are marked with a sign of salvation, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga po, ang Ash Wednesday ay hindi lamang natatapos sa isang pisikal na kilos tulad ng pagtanggap ng abo, kundi isa siyang paanyaya na buksan ang ating mga puso, suriin ang ating mga sarili para matuklasan ang kalooban ng Diyos at maramdaman ang Kanyang walang hanggang pagmamahal at kapatawaran. Hinihimok niya tayo na manumbalik sa Kanyang mahigpit na yakap. Tara, at ating paunlakan ang paanyaya ng Diyos Ama at ating tandaan, ashes on the forehead,
cautious in the heart. Come and all